Mabuhay! Isa na namang araw para makapulot ng kaalaman ang may hahatid para sa inyo. Tara na at tumutok upang madagdagan ang inyong kaalaman sa Filipino. Tandaan na sa iyong pagsusumikap, kayang-kaya mong matutunan ang anumang bagay kahit gaano ito kahirap. Sa ngayon, mapapansin natin sa mga social media sites at gayon din sa ibang akademikong papel na may mga salitang hindi nalalagyan ng tamang bantas. Tulad na lamang ng mga salitang ito, ang araw-araw, nag-jogging, ika-25 at nag-ulat. Ito ay ilan sa mga isinusulat ngayon na hindi tama ang pagkakasulat sapagkat marami ang nalilito kung paano gagamitin at nagagamit nila ang gitling sa mga pagkakataong hindi ito kailangan. Kaya't handa ka na bang masubok ang iyong kalaman sa paggamit ng gitling? Ngunit bago iyan, ano ba ang gitling? Ang gitling o hyphen sa Ingles ay isa sa mga bantas na madalas na ginagamit sa pagsulat ng mga salita upang magbigay ng bagong kahulugan. Ngayon, dako na tayo sa wastong paggamit ng gitling. Una ay ang pag-uulit ng salita. Ginagamit ang gitling kapag may salitang inuulit. Ang araw-araw ba rito ay nasa wastong pagkakasulat? Hindi, sapagkat isinusulat sa paraang araw, gitling, araw. Ang salitang araw ay salitang ugat na ang translation sa Ingles ay day. Kapag araw-araw naman, ito ay everyday sa Ingles. Tandaan na ito lamang ang tamang pagkakasulat. Ngunit kapag atin nang binasa ang salitang may gitling, ay hindi na babanggitin pa ang gitling sa pagbasa. Araw-araw, hindi araw, gitling, araw sa pagbasa. Nakasusunod pa rin ba? Ngayon, basahin natin ang halimbawa. Araw-araw sana nating gawing masaya ang ating ala-ala. Sa araw-araw, ginamitan ito ng gitling sapagkat ang araw ay isang salitang ugat o root word sa Ingles. Ito ay karaniwang anyo ng isang salita na hindi pa nababago o hindi pa napapalitan ng mga panlapi. Sa salitang ala-ala kaya, nilalagyan pa rin ba ito ng gitling? Hindi, sapagkat walang ala na salita kaya't ang tamang pagkakasulat nito ay ala-ala lamang, wala itong gitling. Gayun din sa salitang paro-paro at iba't iba. Wala rin paro na salita sapagkat ang paru-paro ay isang salitang ugat na ang translation ay butterfly sa Ingles. Mali rin ang anyo ng iba't iba kung ito ay nilalagyan ng gitling sapagkat hindi ito inuulit, kundi konstruksyon ng iba at iba. Dako na tayo sa pangalawang tuntunin sa wastong paggamit ng gitling, ang paghihiwalay ng salitang banyaga, nag-jogging. Ang halimbawa ay mali sapagkat ito ay ginagamitan ng gitling. Marami sa atin ang hindi alam ang tuntunin ito kahit hindi na gumagamit pa ng gitling sa pagsusulat ng ganitong mga salita. Ang tamang pagkakasulat ay nag, gitling, jogging. Basahin natin ang halimbawa. Nag-jogging ako kanina pero agad naman akong napagod kaya't nag-jeep na lang ako pauwi. Mapapansin na may dalawang na-highlightan na salita, ang nag-jogging at nag-jeep. Ang nag-jogging ay may gitling sapagkat ang jogging ay salitang banyaga. Ngunit ang nag-jeep na mula sa banyagang salita na jeep or jeepney ay walang gitling. Bakit kaya? Dahil ito ay ibinaybay sa Filipino kahit hindi na nilalagyan pa ng gitling. Yan ang pangalawang tuntunin. Dako naman tayo sa ikatlong tuntunin. Ika-25. Tama kaya ang pagkakasulat? Hindi, sapagkat isinusulat sa paraang ika, gitling 25. Basahin natin ang halimbawa. Sa araw na ito, ika-25 ng Hulyo ay ang petsa ng kapanganakan ng aking anak. Ang aking anak ay nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo. Mapapansin na may dalawang naitiman sa pangungusap, ang ika-25 at ika-4. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang ika-25 ay gumagamit ng gitling upang ihiwalay ang numero sa salitang may ika.
Ang 25 ay isang numero, kahit inihihiwalay ito sa sa pamagitan ng gitling. Sa pangalawang halimbawa naman, ang salitang ika-4 ay hindi nilalagyan ng gitling sapagkat ang 4 ay binaybay na, kaya't hindi na nilalagyan pa ng gitling. Naintindihan ba ninyo? Ngayon dako na tayo sa panghuling tuntunin sa wastong paggamit ng gitling, ang paghihiwalay ng patinig. Nag-ulat. Tama kaya ang pagkakasulat? Hindi, sapagkat ginagamitan din ito ng gitling. Ginagamit ang gitling upang paghiwalayin ang pantig na nagtatapos sa katinig at ang sumusunod na pantig ay nagsisimula sa patinig. Ano nga ba ang patinig? Ito ay tinatawag na vowels sa Ingles. Ang halimbawa nito ay a, e, i, o, u. Samantalang ang katinig ay consonant sa Ingles. B, K, D, G, L, M, N, R, S at iba pang katinig. Sa nag-ulat, tama kayang nilalagyan ito ng gitling? Oo, sapagkat nagtatapos ito sa katinig na G at ang sumusunod na pantig ay nagsisimula sa patinig na U kahit ito ay ginagamitan ng gitling. Sa pangalawang halimbawa na nagulat, mapapansin na walang ginamit na gitling. Bakit kaya? Nakadepende kasi ito kung ano ang gusto mong sabihin. Nagbabago kasi ang pakahulugan ng salita kung may gitling o kung wala. Halimbawa na lamang sa nag-ulat sa nagulat. Napaka-importante ng gitling dito sapagkat may ibang pakahulugan kung inaalis ang gitling sa pagsulat. Kung ang tinutukoy mo ay report, ito ay may gitling, gitling, ulat. Pero kung ang tinutukoy mo naman ay na-surprise ka, ay wag mo na itong lagyan ng gitling. Ngayon, natapos na natin ang tuntunin sa wastong paggamit ng gitling. Ikaw naman ngayon, subukin mo nga, sagutin ang maikling pagsusuli. Tukuyin kung nilalagyan ba ang mga sumusunod na salita ng gitling. Una, ipakremate. Pangalawa, bula-bulagsak. Pangatlo, samut-sari. Pang-apat, gamo-gamo. Pang-lima, chopstick. Ito ang mga sagot. Sa una, walang gitling ang ipakremate sapagkat ito ay binaybay na sa Filipino. Pero kung ito ay nakasulat sa banyagang salita, ay doon lamang maglalagay ng gitling. Pangalawa, bula-bulagsak. Ito ay ginagamitan ng gitling sapagkat naulit ang unang dalawang pantig. Pangatlo, samut-sari. Ito ay may gitling dahil may salitang samot, gayon din ang sari kaya't kapag pinagsama ay may gitling. Gamo-gamo. Walang gitling ang gamo-gamo dahil walang salitang gamo. Chopstick. Ito ay ginagamitan ng gitling upang paghiwalayin ang katinig sa patinig. So ang katinig dito ay ang P at ang patinig ay I. Kaya't ito ay ginagamitan ng gitling. Salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli!